Hala, puti ng mukha ko guys. Nangyari sa mukha ko sa... Yan. Alis kami ngayon guys. Pupunta kami ng Santa Maria to buy naman mga candies and toys. And then, pick up muna kami ng laundry. And then, yun. Tsaka hotdog. And then, yun lang. Chicharon? We still have chicharon. Ay, Sunday, close the Jenny's. So, yun lang. And, medyo lobat ang mami. So, update ko na lang kayo when I come back. Okay? I'm just with Daddy, yo. You look like a deer in the headlights. Patulog ako. Ano na tayo, bababa na. Mommy just woke up. Wah, macho may. Ayan. Bumili tayo sa Save. Ayan guys. Guys, tingnan nyo guys. Wala na kaming candy. Musta naman? Simot. Ini mana? Ayan guys, naka-display na kami ng mga ng mga candies and toys. Meron pa kami ng mga barrel na bubbles. Ayan. May mga laruan na tayo. Goods. At may mga stocks pa tayo. Ayun. Ayan, nice na Benji, mga stocks, mga natira. Ate G, ano masasabi mo sa ano? Nagulat ka ba? Nagano ng ating tinda. Excited siya mag-display guys. Tantuwa siya. Normal lang naman dito yon. Kasi nga hindi nga nakasanayan ni Angie yung sa dati naming store. Kasi halagang 1,000 lang na laruan. Pag bumili kami, swerteng maubos ng 2 buwan eh, no? Dito, ano lang. Grabe na pag naglabas ng lollipop, ano? Ang isang jar, ubos isang araw. Parang pabahay. Ha? Parang babahay, ang daming bata. Pero hindi naman, ano, subdivision naman. Kasi mahirap kasi yung tindahan, subdivision. Ayan, pakaraming bata kasi, kaya ganoon. Dami naming toys. Ito nga pala, i-display ito dyan. Hugasan mo muna. Hindi, oo. Hugasan, ganun din. Aalika mo ka naman isa. Alin? Hindi, para matang. Pwede rin, lagay mo sa ano. Sa alikabok. Ilagay mo sa ano. Sa bukod niyang lalagyan. Tsaka ito tayo, kailangan ako po. Ito pa, i-display na. May maling na tayo, guys. Ayan. So, yan. Liter. Kahit din sa display, wala na. Order na lang tayo pag wala na. Ayan. Hi guys, Mami Park is here. So, namili nga kami kanina ng mga laruan at saka bumili kami 6 na kilo na hotdog jumbo na tender juicy. Tapos, naging busy kami kasi nag-display kami ng mga laruan. Naghabol kami ng mga candies and toys. At syempre, in today's video ay mag-shoutout tayo, no? Tapos, hindi ko alam kung paano. Kasi hindi ko muna inaral kung paano ko sasabihin. Pero I think, it comes na lang naturally, no? Doon sa ating sa question. Magkano yung style na ganun yung pa-bowl? Pa-bowl? Di ba may presyo doon? Sa may ano? Doon sa may presyo ng frozen, meron doon. Hindi siya ano? Gusto mo pupunta? Ayan, mag-shoutout muna tayo, no? Okay. Ayan. Shoutout. Okay. Ito ay from our video of supplier ng bigas dito sa Pandi at sahod reveal ni Tenderang Angie. So, yon, nalaman nyo na nga na 15K ang ating in-offer kay Angie para makasama natin si Angie, okay? So, I think Angie deserves it kasi hindi naman ako magdidesisyon ng ganoon kung hindi niya deserve yon, syempre. So, marami nag-comment, so mag-shoutout tayo, no? Rachel Francisco 5076, sabi niya, wow, very well said, Mami Park. Magandang idea para sa future ng mga anak niya, magnegosyo. Kasi di habang buhay nasa abroad siya at makakasama niya pa dito ang mga anak niya. Kasi ito yung, sabi ko yung sa bandang dulo ng video, na kung sakali man na dadating sa point na mag-a-abroad ulit si Angie after na pinag-usapan naming taon na i-stay niya sa akin. Ang gusto ko, bago siya, yung mga panahon na nandito siya sa akin, ay matuto siyang magnegosyo. Kasi, mas masarap yung kapag nag-abroad ka, ang iyong daladalang pera ay ilalaan mo sa negosyo kaysa yung gagastusin mo lang, no? So, malaking bagay ito na matuto siya at sana talagang bago ko siya mapakawalan, matuto siya. Yun yung pinaka-importante din, no? Ika nga ay teach the man how to catch a fish. Ganon. At kasi nagiging sakit ng ibang mga OFW, no? Especially yung mga
walang profession, yung hindi sila nag-abroad by profession, yung namasukan. Pagdating dito, yun lagi din ang hahanaping trabaho, yung mamamasukan muli, no? Tatanggapin yung maliit na sweldo and then mamamasukan muli. Yun yung decision lagi kapag wala ng pera. But for me, I think, mas maganda sana kung natututong magnegosyo. Kasi sa bandang huli kasi guys, ito rin naman yung kapupuntahan natin eh. Ano ba pangarap ng mga nag-OFW? Makapundar, masettle ang kanilang tirahan, at magkaroon ng negosyong maaasahan nila kapag di na sila nakakapag-abroad para ma-provide, ma-sustain yung pangangailangan ng pamilya. Diba? So maraming salamat po. Richelle Francisco 5076. Jeff Pieza 120, si Lori Bell. Ito, napakatagal ko ng subscriber talaga to. Yung tipong sa Team Park page pa lang ako, subscriber na, follower na. Sabi niya, wow, ang laki, apply na lang ako Mami Park. Kaya kilala nila si Angie. Marami sa mga old subscribers ng Mami Park ay kilala si Angie. Marunong din ako magluto, masipag din ako mag-display at maglinis. Kaso, mano-nosebleed ako kay Daddy Park. Yun lang. And then, Clarissa Aragit. Thank you, Lori, napadalaw ka. Clarissa Aragit 3570. Okay yung sahod niya. Kung mag-abroad siya, baka di pa siya swertihin doon. Lahat sana ng amo katulad mo. God bless you more, Mami Park. Actually, galing na nga siya doon. At kaya dumating doon sa punto na 15 dahil doon lang kami makakapag-meet halfway. Konti lang ang diferensya sa sahod niya sa abroad. Nandito pa siya sa Pinas. So, kaya nag-meet halfway kami sa 15K. At deserve naman niya yun, di ba? Tapos, Carl Jean Sumapong, congrats Angie. Angie, marami nagko-congrats sa'yo. Pakain ka daw. Pakanton ka daw. Tsaka na daw guys. Pajikas ka to. Ellen Pilar, congrats Mami Park. Always watching. God bless you po. Love you. Wow, laki sahod Ate Angie. Deserve naman po niya yan eh. Masipag at mapagkakatiwalaan ni Mami Park. Mami Perla _vlogs. Congratulations Mami Park. Laki ng sahod ni Angie. Pero tama. Kasi pag maliit ang sahod ng kasambahay or tindera, matututong mangupit yan. Tama yung ginawa mo Mami Park. Alam niyo po si Angie, kahit po 7K siya nagsimula sa akin way back, mapagkakatiwalaan ko siya talaga. Siya lang po ang nakakaalam ng mga documents ko, alahas ko, lahat-lahat na. Outside ano ko pa, mas alam pa nga niya kaysa sa kay Daddy. Si Angie po yung, siya lang po yung sinasabi kong naging empleyado ko na pagbubukas ko ng bag ko. Yung pag sinabi kong, G, hanapin mo nga sa bag ko yung ganoon, siya lang po yung hinahayaan kong mahawakan ng bag ko. Kasi kahit mga anak ko, hindi basta nahawakan ang bag ko eh. So siya lang. Even before pa po. Pag may pinahanap ako, halimbawa, may pinahanap akong papeles, kailangan picturean, kailangan ko, i-demo ko lang sa kanya kung saan ko nilagay. At siya po lahat nag-aasikaso ng lahat. Yon, ganon. Kaya po, yun pong tiwala, noon pa. Kaya nga po pinababalik ko eh. Nasa abroad pa lang, sa totoo lang po. Maliit lang po, pero kaya naman po siya nakapundar. Ang ginawa ko naman po noon, ng washing machine, TV, dryer. Kasi po, ang ginagawa ko po, binibili ko po siya. Tapos, kinakaltas ko lang po paunti-unti. Hindi ko po kinakaltas ng isang biglaan. Kinakaltas ko lang po sa kanya ng paunti-unti sa kanyang sahod. Kaya po, yun, nakakapundar po siya. So, tayong mga amo, sana, no, sana may mga katulad ko din na gano'n, na yung kung ano yung needs, yung basic needs, yung mga makatutulong para mabawasan ang stress nila sa pamamahay ng kasambahay nila, ay matulungan natin na ma-provide. Kasi alam ko, nahihirapan si Angie maglaba kasi nga walang washing. Tapos napakahirap magpatuyo, nasa apartment sila. Yung pagpapatuyo, 3 pa anak niya, di syempre mas mabilis magtambak ang labahin niya. So masakit na ang katawan niya bago pa pumasok kapag maglalaba siya sa kanila. So para mapadali, we provided a washing machine and na hindi naman libre. Kaltas sahod naman yon. Okay? So, nandito lang tayo para tumulong na maabot yung mga kailangan nila na hindi nila afford. Ayun. Then, next is, sino pa ba to? Hala, nasa na ba ako? Wait lang, nawala. Ayan, balik tayo ulit, guys. Tapos ngayon, guys, ang gusto niya sahod, puro GCash. Kasi yun nga, yung through GCash na lang niya pinapadala yung ano niya. So, hindi niya kailangan talaga basta-basta dito ng cash. Kasi pagka mga provided, yung mga kailangan niyang halimbawa, mga shampoo, sabon, kinukuha na lang yan sa tindahan, inaawas ko na lang. Yun lang naman ang hindi libre sa kanya, yung shampoo, sabon, at saka yung mga gamit niya sa sarili niya. Yun. And then, pero totoo naman po yun. May point naman po kayo, ma'am, Mami Perla. Sa totoo lang. Si Ate Ana, hindi po maliit ang sahod, hindi po maliit ang 9K para sa tindera. No, 9K po siya. Imagine, napakatagal na po niyang 9K. Tapos yung trabaho pa niya, nag-level up po yung kanyang nag-level up pa yung kanyang position, hindi siya naglalaba, wala siyang ganun. Tindera lang talaga. So, kumbaga ba, para maging tindera ka lang tapos 9K ang sahod mo, tapos hindi naman mo na paninindigan ng maayos yung trabaho mo. So, naawa ako sa sarili ko bilang nagpapasahod na amo na
alam mo yun, dapat masulit tayo pareha sa isa't isa kasi, di ba? Yun. Hinihingal ako. Malu Aguirre 5825. Hello, Mami Part. Nalos na akit sa anyari. Nabisi ako kasi peak season na. Di na ako nakakapanood this fast vlogs of yours, Mami. Anyways, ganyan talaga. Come and go lang sila. Kahit ako sa kasambahay, lahat na lang itinulong mo. Ang ending, lalayasan ka pa din. Hindi pinagbubuti ang trabaho. Sana pag nakita ng employee na okay ang trato ng amo, anytime nakakahingi ng tulong na itatawid ang mga problema sa buhay, dapat pagbutihan at mahalin ang work. Of course, kasama na ang attitude dyan. Yes. Kasi tayong mga amo or kahit na sinong amo, may kanya-kanyang rules na pinatutupad na dapat sundin. At least, sa kagipitan naman, maaasahan tayo. Malaking bagay yon sa kanila. Anyway, happy selling po sa ating lahat. Sana kumita tayong lahat itong December, mga kasari. Yes, busy po kami kanina. Si Angie, sabi ko nga kay Angie, yung busy na nararanasan mo, matumal pa yan. Sa totoo lang. No? Kasi kailan lang naman si Angie, di ba? Ayan, Eleanor Rosero 3626. Siguro naninibago nga siya kasi nga hindi naman kami ganyan kabisi nung kami dati sa aming tindahan. At kami ay alas 7 lang, alas 8, sarado na. Magbukas kami ay alas 7, alas 8. At hindi talaga ganyan kabisi. Kasi yung mga nagiging sales lang namin doon, swerte na kami makasales doon ng 2,000, 3,000, 3 plus. Napakadalang nun, yung 4,000, 5,000, ang dalang nun. Lalo na nung pagkatapos ng pandemic, naku po, ay nako, napakahirap talaga ng inabot ng tindahan namin yun. Pero nilaban ko pa din. Eleanor Rosero 3626, laki ng sahod niya, Mami. Kahit di mag-abroad, malapit pa sa mga anak niya. Kasi bilang OFW, di lahat panalo. Oo, mahirap may kasama na di ka na komportable. Advance Merry Christmas, Mami. Salamat sa learnings from you. Thank you po. Manilyn Ermax, silent viewers here. Love, love. Learn si OFW Kuwait. Wow, okay na yan, Angie. Kahit di ka na mag-abroad, at least makakasama mong mga anak mo kung may emergency. Talagang araw-araw mo silang matatawagan. God bless, Mami Park. Ayan. Actually, si Angie, walang problema tumawag. Ano, Angie, ang problema? Kung sila ay may load. Yun yung problema. Siyempre, naka-budget din yung pinapadala niya. No? Walang problema kasi nakakonect siya sa, nakakonect siya sa wifi dito tsaka sa bahay. Yun lang yung minsan struggles. Pag sumahod siya, pwede niyang padala ng i-load yung cellphone ng mga anak niya. Ganon. But, syempre, mas compare naman daw ng nasa abroad si Angie. Mas natatawagan niya ngayon. Kasi noon, kailangan pa niyang hintayin gumising para abutan yung kanyang mga anak. Kasi yung oras sa Saudi at saka oras dito ay magkaiba. So, hirap din ng communication. Pero ngayon, anytime, basta may load, matatawagan niya ang mga anak niya. And then, Veron Chill 24, ngayon pangalan, nagpapaalam na guys si Angie. Sabi niya, ate, po pwede ba yung umuwi kapag halimbawa, graduation ng anak ko? Syempre naman. Yung pagtitinda dito, araw-araw nangyayari yan. Pero yung graduation ng anak, isang beses lang yan sa buhay nila. Kaya kailangan ng support ng magulang. Pauwi natin, syempre. Syempre, paghahandaan natin yung pag-uwi, no? Para pag umuwi siya, meron naman siyang maiuwi, no? Kaya ngayon ba ang taong gagraduate si Lay? Teng? Ngayon, anong buwan yun? Bakasyon, July. July? Ah. Naku, mag-ipong ka, Angie. July pala. Sakto pa nga tayo, July 7, mag-birthday siya nila. July 3 birthday ni Daddy. July 7 siya. Tapos July 7. 7th birthday pa naman yun ni Chanel. Wala ka. Kaya nga, sunod-sunod din. Magtipid ka. Sana nga yung graduation nila, iba nga ano man lang. Hindi nalalayo ng July. Sabihin, Last year ba? Sabihin ka mo, magbigay ka mo ng final kasi ka mo malayo ka, uuwi ka pa ka mo. Ano kaya yung ano yata? Last year, di ba? Puro July yung graduation. Yata, parang ganun. Kasi wala naman akong Ang graduate July na 7, nagbakasyon yung mga bata. Basta July. Titingnan natin. Ayan. Sama ako, Bicol. Marami ba mapasyalan doon? Basta daw maraming pera. Pwede kaya yun, mag-road trip tayo, dala natin yung sasakyan. Tapos mag-aano lang tayo. Mag-stop over. Check-in. Stop over, ganon. Oh, yung mga mumurahing hotel lang sa daan. Tapos, gising ulit. Lakad ulit. Sino naman maiwanan dito sa store natin? Wala, may water nga lang. Yun nga. 10 hours pa yung biyahe. Kaya nga, takbo pa ng bus yun. Yung atin, takbo lang ng ano. Ayan. Beron Chill 24. Wow naman, congrats sa inyo, Mami, at kay Angie. Deserve naman siguro, Mami, kasi di mo siya bibigyan ng ganyang kalaking sahod. Pag di kayo both makikinabang, talo niya sahod ko nung nasa pabrika pa ako. Ayan. Tapos, Ricky Anuevo, congrats. Ang laking pasahod. God bless you more, Mami Park. Thank you po. Kailangan po nating mabless talaga ng more kasi syempre may mga obligations at may mga umaasa sa atin. Ayan. Merz Vlog 7269. Congrats kay Angie. Evelyn Kosakas 4792. And this is the last that I am going to share with you guys sa kanyang ano. Sabi kasi ni Evelyn Kosaka, from Washington DC. I'm curious kasi sa iyong business. I'll be honest, wala akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya palagi akong nanonood sa iyo. Lalo na sa net profit. Siguro yung sabi niya yung net income, no? At business flow. Ayan. Alam niyo po, maraming klase ng negosyo.
Maraming klase ng sales at marami ang line of industry or business ang negosyo. Ayan guys. So pag-usapan natin ang mga line of business, no? Line of businesses. So ibig sabihin nito ay ito yung mga negosyo na nakakategorize. Tayo may bibili. Nakakategorize kung saan ang linya. Ito example guys. Halimbawa, you want to enter in food industry, no? Yan yung line of business mo sa food industry. Halimbawa, ikaw ay tapos ng HRM or chef ka and you want to put up a restaurant. So, nalilinya ka sa negosyo ng mga pagkain. All things that related in pagkain, no? Mami Park, ang tanong, paano po yung nagtitinda na katulad natin? Sa atin naman guys, kasi variety tayo, retail naman tayo sa retailing, okay? So, sa mga nagpo-produce, mga mass produce, no, nagpo-provide ng mga produkto, no? Halimbawa, yung gumagawa ng dishwashing o may mga ginagawang specific products, customation, no? Customation, yung halimbawa, nagpapagawa ka ng mga windows, ganyan, no? May mga ano diyan, 'di ba? May mga gumagawa niyan. So, nakakalinya naman sila sa manufacturing. Okay? So, ano pa ba ang mga line of business? Let's say, for example, you choose the business of padalahan ka ng pera. So, you are in business of service remittances. So, ano pa yung napapaloob sa mga service? Photocopying, service, no? Consultation service, ganyan. Human resource service, something like that, no? So may mga categories, may mga linya yung mga negosyo na gusto mong pasukin. Meron din sa software and computer and software, mga programmer, halimbawa isa kang programmer or you are a company that providing a program, specific program, halimbawa sa isang supermarket, gagawan mo sila ng program na customized lang para sa kanila kasi kailangan nila sa kanilang cash register, no? So, o kaya sa kanilang inventory, meron silang program na ginagamit para lang sa customized lang para sa kanila, no? So, that is also under type of technology, computer, and software. So, maraming klase ng negosyo. So, Ma'am Evelyn, kapag papasok ka sa negosyo, mas maganda muna, aalamin mo muna kung ano ang weaknesses and strength mo, no? Sa atin lahat ha, yung passion mo, importante din na kung ano yung gusto mong gawin. Kasi more of that, kapag ka hilig mo, passion mo, lalo na kung may knowledge ka, may experience ka dito, or meron ka talagang educational background dito, no? Yung halimbawa ay 40 mo, mas madali sa'yo ang execution once you plan a business. Let's say, for example, gusto ko ng restaurant, pero ang gusto kong restaurant ay unique. Since mahilig naman ako sa gusto ko yung pagkakain ng mga tao, gusto ko matitikman din nila yung mga gusto ko, mga ginagawa ko ng mga cakes and pastries. Diba? Ang tinapos mo ay chef ka, pero ang forte mo ay, ang masteral mo ay yung paggawa ng mga cakes and pastries, no? So, it's all right na magkaroon ka ng restaurant or coffee shop na tinitinda mo yung mga gawa mo. You like making cookies. So, you are in the line of business and mas masarap gawin yung bagay na gusto mo. However, marami sa mga senaryo na pumapasok sa negosyo na even it's not their line of or their passion, yung tinapos nila, no? Pinapasok nila kasi namomotivate naman silang aralin ito when it comes naman na kung nakikita nilang malaki ang kita, no? Ay maganda kitaan dyan. Paano ba gawin yan? Maaral ko nga iyan, no? Tingnan ko nga kung paano yan ginagawa, paano gumagana yung ganyang negosyo. Magawa nga, no? Pero wala kang background, wala kang knowledge about it, wala kang education about it, but you are willing to learn to do it. Kasi ang motivation mo is yung kailangan mo ng pera, gusto mong magkapera, and ang inspiration mo ay kailangan mo pa rin ng pera. So, kaya na gusto mong gawin. So, yan po yung mga klase ng negosyo. So, ma'am, even if you are not knowledgeable about business, as long as ang isip mo ay gumawa ng pera, aralin mo yan. So, talagang importante, mahalaga ang makinig. Usually, sa mga nagsasuccessful na mga negosyo, ay yung mga nanonood sila, nag-aaral sila, nagfo-focus sila kung paano patatakbuhin, kung pahawak sila ng produkto, kung may niche ang negosyong gusto nila, no? So, maraming klase ng line of business, no? Sa totoo lang, kung kagandahan, kung merong educational background kayo about it, mas madali ang execution when it comes to implementing your plans.
So, sa isang individual, meron tayong tinatawag na inborn diskarte or inborn knowledge and acquired diskarte and acquired knowledge. Actually, na-vlog ko po ito dati, no? So, sa inborn kasi, minsan kahit hindi naman talaga literal na tinutukan turuan ng isang tao, yung meron siyang kusa, natural, na lumalabas sa kanya ang pagka-business person, yung pagka-businessman niya, or nananalaytay na sa sistema niya, na iyon ang gusto niyang gawin, ang negosyo, yung kumita ng pera, no? Another thing, no, sa inborn, is, bukod sa, yun na, habang lumalaki ka, yun na yung nagiging gusto mo. Aside from that is, lumalaki ka na nakikita mo sa paligid mo, na, yun ang kinalalakihan mo. Halimbawa, lumaki ka sa pamilya na nagnenegosyo. So, more or less talaga, matututunan mo. Minsan kahit hindi mo nga trip, malalaman mo, matututunan mo. Kasi nga, environment siya. So, yun naman, ang tawag naman doon ay acquired. Na-acquired mo yung knowledge, yung diskarte, kasi through environment and through experiences and through lifestyle or source of living. No? So, tulad ng Mami Park, kasi since bata ako, ang mga magulang ko ay nai-involve sa sales, negosyo ang gusto nila palaging ginagawa, and so that is why, bukod doon sa talagang interesado talaga ako, ito talaga din yung gusto ng sarili ko, nagkaroon pa ako ng magandang background. Kasi nga, si parents mahilig sa sales. No, kasi may mga kapatid naman ako na lumaki kami sa ganyan, manufacturing, naggagawa kami ng folding bed nung araw. Kami ang kauna-unahang producer ng folding bed nung araw sa buong Bulacan. So, gumagawa kami. And at the same time, in retail din kami. So, yung ginagawa mong produkto, siya ding isinisales mo, no? Siyempre, mo yan, ima-market mo. So, yun yung for me na dalawang acquired knowledge and acquired diskarte, yung or inborn knowledge and inborn diskarte. So kinlasify ko siya sa dalawang klase ng tao. I always remember way back when I was a child, no, lagi sinasabi ng nanay ko, lumalaki ako, marunong ka lang magtinda, mabubuhay ka, no? So kaya tumatak sa isip ko yon, kasi for me to make money, kailangan marunong akong gumawa nito. So, ibig sabihin, kung sa pagtitinda ang forte ko, kaya kong gawin. Kahit anong produkto iyan. Aaralin ko lang ang background ng produkto, paano ginagamit ang produkto, ano ang strength and weaknesses ng produkto, ano ang downside and advantages ng produkto. Kasi syempre, kailangan natin yan sa sales. Dahil syempre, pag nagtanong si customer, pag nagkaroon ng complaint ng customer, we know what to answer. We know what to do. We know how can we deal with the customers, no? Especially if there is a complaint. Kasi syempre, kailangan natutugunan natin to, kasama ito sa good customer service. So naalala ko lang ang Lola Park nyo, kasi talagang I'm so proud na sa mom ko talaga na namana at na nakuha yung mga ganyang diskarte. Na-improve ko na lang siguro siya dahil sa pagdating ng panahon, syempre iba-iba na ang approach when it comes to business. Dahil si Mami, before, nung maliit pa ako habang lumalaki, syempre traditional way ang approach niyan sa negosyo, no? So kaya importante at maganda rin na meron kang background. Lumalaki ka na meron kang background about sales, no, about business. So if ikaw, Ma'am Evelyn Cosaka, you don't know about it but you are interested, you can acquire knowledge, acquire ideas, no? Pag-aaralan mo, magbabasa ka, manonood ka, makikinig ka. So you can get ideas and you learn how to do a business. And siyempre, mas maganda pa din is yung pipiliin mong negosyo, siyempre passion mo, para mas madali na sa'yo ang execution. No? Mahiwaga ang negosyo. Sa totoo lang, pag mahal mo ang negosyo, mamahalin ka din ito. Pag mahal mo ang ginagawa mo, mamahalin ka din ito. Siksik, liglig, umaapaw, ang ibabalik nito sa iyo. As long as ginalagay mo sa tama. So, lagi pa din, kaakibat pa rin ng pagiging negosyante. Siyempre, dapat alam natin ang social responsibilities. Yung hindi tayo makakaistorbo, makakaabala, at makasisira ng ibang buhay. So, social responsibilities natin. Also, the legalization. Siyempre, kapag in time, may mga negosyo na sa simula pa lang nire-require na talaga ang legalization. Like, for example, you're putting a restaurant, yung talagang maganda, may pwesto, talagang required ka na i-register yan. Kasi yung sanitation, no, bibisitahin yan. Lalo na kung nagluluto sa loob, syempre, kailangan makita yan ng mga taga-munisipyo, no, mga officer, mga government officials, na kung tama ba ang iyong
building construction, yung meron bang exit yan, meron bang yung entrance and exit, fire exit, ganyan. Minsan nga fire drill pala sila para sa mga empleyado mo. Something like that, para magkaroon ng knowledge. So, kaya kailangan ng legalizations kasi yung safety and security kailangan ma-maintain. No? So, may mga ganong ano. So, napakarami mo talagang iintindihin pag talagang seryosohang negosyo ang papasukin mo. Sa totoo lang, Ma'am Evelyn. And when it comes to profit, net income, na sinasabi mo naman, I did a lot of videos about it, no? Na when it comes how you can get your net income, na mga simple computation lang para sa mga maliliit lang ng negosyo. But if your business is talagang kailangan in the right track, ayun talagang yung kailangan talaga nakaayos, accounting ang gagamitin natin diyan. Yung accounting method ang gagamitin. Accounting terms, no, lalo na kapag nasa BIR. So, masarap aralin at masarap enjoyin ang negosyo. Kasi sa lahat hindi talaga ako adventurous na tao. Hindi ako mahilig mamasyal. No? Hindi ako yung tipo ng taong mahilig sa nature. I'm not adventurous person talaga sa totoo. Layas ako, but kahit bata pa ako. But ang gusto ko, pag layas ako, may nakikita ako na tungkol sa negosyo. Ewan kung bata pa ako, gano'n na talaga. So, napakasarap kapag ang negosyo, kahit wala kang alam, pero interesado ka na matutunan. Yun ang pinaka-importante. So, marami naman akong mga itinuro dyan, no? How to get your profit margin, paano ka magsusurvey, paano mo titingnan kapag sa business planning pa lang, anong location ang kailangan mong kunin, kung sakaling gusto mo ng ganitong negosyo, ano ang dapat i-consider mo, kung ano ang dapat gawin mo, kung ano ang dapat ipag-ugali mo, lahat ay naituro ko na. No? Halos lahat, I think, naituro na ng Mami Park. So, kung meron po kayong tanong, Ma'am Evelyn, at meron kayong binabalak na negosyo, I'm not a professional business coach. Yung mga simpleng negosyo lang na maliliit lang talaga ang ko. At lalo na ay kung tungkol sa sales, lalo na ganito, sari-sari store. Ito medyo nakakapag-advise talaga ako. Yun naman ang sa akin. But, kung meron kayong gustong pasukin na negosyo, why not naman, I had experience when it comes to egg business, no? Yung mga simpleng deliveries lang, kung paano humango, paano kumuha ng supplier, ganyan. May mga ganyan din akong itinuro. So, ako kasi, ang kagandahan sa akin, basta pagkakakitaan, kahit kahit hindi tindahan, kaya ko namang aralin. Basta, mamomotivate ako dahil gagawin ko, aralin ko, mamomotivate ako kasi yung kakabigin kong kita ay maganda. Maraming mga negosyante na hindi naman nila pinasok yung ganung porte nila, ang pinasok nilang line of business, but because they are interested, they are motivated and inspired to earn triple, double, no, quadruple, millions, no, pinipilit nilang mag-acquire ng knowledge at aralin ng pasikot-sikot nito. Nang sa ganon ay makapagnegosyo sila, no? Maraming ganon. Marami namang mga nagnegosyo ng butika. Wala naman ni isa sa pamilya ang nakapagtapos ng medtech, o no? Wala naman nakapagtapos ng pharmacist or nag-hire lang sila. But because nakikita nila na may demand sa ganong klase, sa ganong line of business, they are willing to put up that business and willing to meet the needs and the legalization of that business, no? So ganon, ang dami pong nag-put up ng butika na hindi naman sila in field, wala naman kahit isa sa pamilya na nagtapos in field of in field of medicine or in field of chemistry, chemist, ganyan, no? So, sa mga nagpo-produce mga produktong mga dishwashing, mga kung ano-ano, wala namang nag-put up sila ng negosyo na DIY, nagsimula lang sa pag-DIY, no? Hanggang sa itama na nila ang kanilang negosyo, wala naman silang education, no? Hindi naman sila, education in a sense na yung related doon sa produktong gusto nilang i-manufacture. Like, for example, dishwashing business, no? Hindi naman tapos ng chemist, pero kailangan ng chemist approval pagdating sa mga chemicals, no? So, mga ganon, no? Meron tayong mga, another thing sa isang negosyo ay yung halimbawa yung profession mo. Kasi hinahire ka ng ibang negosyante sa yung serbisyo, no? Pwede freelance, medtech ka or pharmacist ka, kailangan mo ng perma mo sa isang negosyo ng butika. Marami kang hinahawakang butika at kailangan nila ang perma mo. As well as naman sa mga yung mga chemist nga, no? Chemist ang tinapos, no? Chemical engineering, something like that. Or kung ano man pa, 'di ba? So, kumbaga ba,
kahit nga sa services sa construction services na business, kailangan mo ng mga engineers, kailangan mo ng architect, kailangan mo ng foreman, no? So marami kang you render their service kasi kailangan 'yon sa part ng negosyo mo, no? So ganun lang. So sana po may natutunan ng everybody, and this is Mami Park and this is Team Park. See you on our next vlog. Bye. Mwah.